Ang kasong ito ay may kaugnayan sa isang sikat na artista. Sa mundo nila Mori, kilalang sikat na artista si Yoko Okino. Nagpunta siya sa ahensya ni Mori upang magpatulong dahil tila may nagsusubaybay sa kanya. Tuwing umuuwi siya sa apartment, ay naiiba ang posisyon ng mga gamit at may nagpapadala ng mga larawan niya. Hiniling ng manager ni Yoko na si Yamagishi, na sana ay imbestigahan ang kaso sa tahimik na paraan, upang hindi maapektuhan ang career ng alaga niya. Sinang-ayunan naman ito ni Mori at nagpapirma ng kontrata upang makapagsimula na sa investigasyon. Nagpunta sila sa apartment ni Yoko upang tingnan ang loob nito. Nang binuksan ni Yoko ang apartment, tumambad sa kanya ang patay na katawan ng tao. Ikinagulat ng lahat nang makita ito. Tumawag sila ng otoridad at si Inspector Miguri ang dumating. Nagtanong ang inspector kay Yoko kung bakit napakainit ng apartment, at kung nakalimutan ba nitong i-off ang heater bago umalis. Sumagot naman si Yoko at sinigurado niyang hindi niya nakalimutang i-off ito. Tinanong din kung kilala ba nila ang biktima. At lumapit ang manager ni Yoko at sinabing titingnan niya ng mabuti, at bigla itong napatumba at pasikritong kinuha ang hibla ng buhok sa kamay ng biktima. Napansin naman ni Conan ang ginawa ng manager. At dahil sa loob ng apartment nangyari, inisip nila na ang sospek ay nakakalabas-pasok dito. Ngunit si Yoko lang ang may susi sa apartment, dahil ang duplicate na susi ng manager ay nawala, 2 araw na di umano ang nakalipas. Nakakita si Conan ng isang hikaw sa ilalim ng sofa na posibleng pagmamay-ari ng sospek. Sinabi niya ito sa inspector ngunit hindi siya pinansin nito. Kaya ginamit niya ang kanyang voice changer na Tai upang pansinin siya. Nang makita ng inspector ang hikaw, kinumpirma nito kung kaninong pagmamay-ari ito. Sinagot ito ni Yoko at sinabing, yun ay pagmamay-ari ng isang Yoko Ikizawa na kasamahan nila sa industriya. Sinabi ng manager ni Yoko na ang sinasabing Yoko Ikizawa ay galit umano sa alaga niya dahil nakuha nito ang role sa isang drama series. At dahil doon, pinatawag ng inspector ang nasabing Yoko Ikizawa. Nang dumating si Yoko Ikizawa sa crime scene, iginiit niyang hindi siya ang pumatay dahil yun umano ang unang beses niyang makapunta sa apartment. Ngunit napansin ni Conan na nalaman agad nito kung saan ang CR at alam niya rin na lighter ang isang maliit na ribultong hinawakan nito. Nagpapatunay na nagsisinungaling si Yoko Ikizawa. At nang kumprontahin nila ito, agad naman itong umamin, na pumasok lang umano siya sa apartment upang maghanap ng mga bagay na pwedeng ikasira ni Yoko Okino. Ngunit bigla siyang niyakap ng isang lalaking hindi niya kilala kaya nagpumiglas siya. Giit niya, hindi niya pinatay ang biktima. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nalaman nila na ang biktima ay si Akiyoshi Fuji, 22 years old na graduate sa Conan High School, kaparehas ng school kung saan graduate din si Yoko Okino. At dahil sa nalaman nilang yon, umamin si Yoko Okino na ex-boyfriend niya ang biktima, at ito umano ang tumapos sa kanilang relasyon. Hindi pa din maresolba ni Conan ang kaso dahil may kulang pa sa ebidensya nito, kaya naghanap pa siya. At nang makita niya ang maliit na butas sa sahig, idineklara na niyang solved ang kaso, at ang kulang na lang ay kung paano niya sasabihin ito. Kaya pinatulog niya si Detective Mori at gamit ang tono ng boses nito, inexplain ni Conan ang pangyayari. Isa-isa niyang sinabi na ang bawat pinaghihinalaang sospek ay kapwa inosente, dahil ang mismong salarin, ay ang mismong biktima. Sumalungat naman si Inspector Miguri dahil imposible umanong masaksak ng biktima ang kanyang likod. At ipinaliwanag ni Conan ang totoong nangyari. Una, hinanap ni Akiyoshi ang suklay ni Yoko Okino at kumuha ng hibla ng buhok upang siya ang magiging pangunahing sospek. Pangalawa, nilagay ni Akiyoshi ang kutsilyo sa isang yelo. Pangatlo, binuksan niya ang heater upang maging tubig ang yelo habang nakahandusay siya sa sahig. Pang-apat at ang huling proseso ay ang pagtungtong nito sa upuan at bumagsak kung saan naroon ang kutsilyo. Sa pagbagsak ni Akiyoshi ay mag-iiwan ng konting butas sa sahig mula sa hawakan ng kutsilyo, dahil sa impact ng pagbagsak niya dito. Ibig sabihin, nag-suicide ang biktima, at nais niyang palabasin na si Yoko ang gumawa nito upang masira ang career nito. Pinagtibay naman ng isang diary ni Akiyoshi ang kanyang pag-suicide. Dito niya isinulat ang sakit niyang naramdaman sa pagkawala ni Yoko Okino. Tagumpay muli ang ating bida na si Conan sa pag-solve ng kaso.
Magkita ulit tayo sa susunod na kabanata.